Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Negro! Jalay, ba't ka pa sumunod? Baka lalo lang magalit sa'yo yung papa mo. Negro, pasensya ka na kay Papa. Pati ako nagulat sa trato niya sa'yo. Di ba nga, Jalay? Sabi niya, magpapahinga lang siya. Siguro pagod lang talaga yon. Kaya ganun lang talaga yung trato niya sa akin. Kaya nga, Negro Kaya sana intindihin na lang natin si Papa. Oo nga, Jalay Sige na, bumalik ka na sa inyo. Baka lalo pa magalit sa'yo yung papa mo. Sige, Negro. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Pasensya ka na talaga. Ikamusta mo na lang ako kay tita. Mag-iingat ka. Sige, Jalay. Dito na ako. Mag-iingat ka rin. Ano, kuya? Nahabol mo ba si Jelay? Hindi nga eh. Sa kaya pumunta yun. Nabol niya kasi yung lalaki. Tingnan mo, kuya. Pati ikaw binabastos na ni Jelay. Siguro natuto yun sa lalaki. Kasi alam mo naman na laking squatter yun. Kaya nga eh. Kailangan ko talaga ilayo si Jelay sa lalaki yun. Tara na, uwi na tayo sa bahay. Doon lang natin hintay si Jelay. Pa, nagpapaalam po sana ako na pupunta kay La Negro. Di ba sabi ko sa'yo, bawal na kayo magkita ni Negro. Pero pa, kaibigan ko si Negro. Malaking utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanila, wala na sana ako ngayon dito. Jelay, makinig ka naman sa papa mo. Simula nung nakilala mo yung si Negro, sumasagot ka na sa akin. Pa, wala po ba kayong utang na loob sa kanya? At ganyan kayo makapagsalita? Oo, Jelay, malaki utang na loob ko sa kanila. Pero bakit ganun? Gusto ko palagi makipagkita sa kanya? Bakit? Nagugustuhan mo na ba siya? Pa, alam niyo naman po wala pa akong balak sa ganyan. Kaibigan ko lang po talaga si Negro. Pwes, simula ngayon, pinuputol ko na yung pagiging magkaibigan yung dalawa. Pa, di naman po kayo ganyan kay Negro. Napakabait po ni Negro, lalo na po yung magulang niya. Kung ayaw niyo po sa kanya, pues aalis po ako dito. Yelay, simula nung nakilala mo si Negro, natuto ka nang sumuway sa akin. Yan ba yung natututunan mo sa kanya, kakasama mo? Pa, kung hindi niyo po kayang tanggapin si Negro, aalis na lang po ako dito. Yelay! Yelay, bumalik ka! Yelay! Kuya, anong nangyari? Ba't nagmamadaling umalis si Jelay? Ayun, pupunta ka lang Negro. Pinigilan ko na nga eh, pero pinagpilitan niya pa rin sarili niya. Sabi sa'yo, kuya nabibrainwash ni Negro yung anak mong si Jelay. Kaya nga eh, mas maganda na lang siguro na iuwi ko ng Amerika si Jelay. Kailangan ito malaman agad ba doon? Jelay, anong oras na oh? Pauwiin mo na siya. Pa, maaga pa naman po eh. Ba't po pinapauwi niyo na siya? Basta, pinapauwi ko na siya. Ikaw, sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Sige po, sir. Jalay, uuwi na ako. Negro, ano ba nangyari sa'yo? Simula pag-uwi mo kahapon, hindi ka na makausap ah. Wala po, Nay. May iniisip lang po ako. Negro, umamin ka nga sa akin. Ano ba talaga nangyari? Hindi ka naman ganyan ah. Simula nung galing ka kala Jelay, hindi ka na makausap. Nay, sa totoo po niyan. Nandun po ako kay Jalay kagahapon. Pagdating na papa niya, okay pa po kami. Pero mamaya-maya po, bigla na lang po akong pinauwi at pinagalitan. Oh, ano bang ginawa mo? Bakit bigla na lang nagalit sa'yo at bigla kang pinauwi? Hindi ko nga po alam, Nay eh. Ba't nagalit? Ang ginawa ko na lang po, umuwi na lang po ako agad. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan. Di ba nga sabi niyo sa akin ni Justin, napakabait ng papa ni Jelay. Sige na, tawagin mo na si Justin dun sa court para makakain na tayo. Sige po, Nay. O, Jelay, anong ginagawa mo dito? Nay, andito po si Jelay. Tara, Jelay, pasok ka muna. Sige. Jelay, maiwan ko muna kayo dito. Tatawagin ko lang si Justin. Jelay, okay ka muna. Paano po, tita? Magandang tanghali po. Jelay, bakit parang biglaan yata yung pagpunta mo rito?
Tsaka parang namamaga yung mata mo. Nag-away po kasi kami ni Papa, tsaka tumakas lang po ako sa amin para makapunta dito. Oh, kaya ba kayo nag-away ng papa mo dahil kay Negro? Yun kasi yung kwento sa akin ni Negro bago ka dumating. Opo, tita. Ayaw na din po ako pupuntahin ni Papa dito. Tsaka pinapaiwas niya na din ako kay Negro. Kaya sumama ang loob ko sa kanya. Oh, bakit parang bigla naman yatang nagbago yung papa mo? Ang sabi sa akin ni Negro at Justin, napakabait ng papa mo at gustong gusto silang dalawa dahil sa pagligtas nila sa'yo. Tapos ngayon, papaiwasan ka pa kay Negro. Di ko nga rin po alam, tita. Nung nakita naman po kami ni Papa, hindi naman po siya nagalit. Nung kinausap lang siya ni tita, bigla nagbago isip niya at pinauwi niya si Negro. Baka naman may sinabi yung tita mo na hindi nagustuhan ng papa mo, kaya bigla na lang nagalit kay Negro. Ayan nga rin po yung nasa isip ko, tita. Kagabi pa ako umiiyak. Kaya nga po ako nandito para humingi ng pasensya kay Negro sa nangyari. Hayaan mo na, Jelay. Wala naman tampo sa'yo si Negro tsaka sa papa mo. Nga pala, matanong ko lang, malayo ba yung bahay mo dito sa amin? Kasi nag-aalala lang ako sa'yo na bumabiyahe ka pa. Baka mangyari na naman sa'yo yung nangyari sa'yo nung nakaraan. Medyo malayo lang po, tita. Pero isang sakay lang po ng taxi. Ah, ganun ba? Di ba may bahay din kayo sa Antipolo? Saan banda sa Antipolo? Doon kasi ako dati nagtrabaho bilang katulong. Doon po sa barangay Kupang Antipolo. Sakto. Doon din ako nagtrabaho. Anong street? Sa Sunflower Street po. Flower Street? Jelay, matanong nga kita. Ano bang pangalan ng papa mo? Si Papa po ba? Si Papa Sedi po. Sedi? Jelay, anong apelido nyo? Kami po ba? Apelido po namin, Bangolan. Jelay, iwan na muna kita ha. Antayin mo na muna dyan sila Negro. Sige po, tita. Bilisan mo na, Justin. Kanina pa nag-aantay doon si nanay, pati si Jelay. Kuya, nagkakamabutihan na kayo ni Jelay ah. Jackpot ka dun. Ganda na, mayaman pa. Ano ka ba naman, Justin? Hindi naman pera ang habol ko kay Jelay eh. Sa totoo nga niyan eh. Nagugustuhan ko na talaga siya. Pero, malabong magustuhan niya rin ako. Ano ka ba naman kuya? Pogi-pogi mo. Kaso, wala lang talaga tayong pera. Huwag mo na isipin yun, Justin. Tara na, baka kanina pa tayo naantay nila nanay doon. Jelay, asan si nanay? Si tita ba? Pumasok sa loob eh. Justin, tawagin mo na si nanay para sabay-sabay na tayong kumain. Sige kuya. O Nay, anong ginagawa mo? Ba't mo tinitignan yung picture ng bunso mong anak? Wala anak. Pinupunasan ko lang. Maalikabok na kasi. Ganun po ba Nay? Sige na Nay, tara na. Sabay-sabay na tayo kumain. Sige Justin, susunod na ako dun. Sige po Nay. Nandito na nga yung sinasabing address ni Negro. Nandiyan kaya siya? Badong, sigurado ka bang nalak mo yung kwarto ni Jelay? O kuya, sigurado naman ako hindi makakalabas yun. O tara. Buti naman kung ganun. Sedi, Lakas din ang loob mo magpakita sa amin, no? Kapal din ang mukha mo. Bakit ka nandito? mas makapal ang mukha mo. Lalo na yung kapatid mo. Ilang taon ako nagtiis. Pinaniwala ka ng kapatid mo na nagpabayad ako ng pera para makuha niyo sa akin yung anak ko. Wala kang maloloko rito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil wala ka ng karapatan para sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Jelay na ako ang tunay niyang ina. Hayaan mo na ang Diyos ang gumawa ng paraan para malaman ni Jelay ang katotohanan. Paano mo naman nalaman na Jelay ang pangalan ng anak natin? Na pinagpalit mo sa pera. Hanggang ngayon, naniniwala
naniniwala ka pa rin pala sa kasinungalingan ng kapatid mo. Sige, magbulag-bulagan ka lang. Kahit ano sabihin mo, walang maniniwala sa'yo. Kaya ito ang tatandaan mo. Pag nawag mo kaming guguluhin ng anak ko. Iya, Badong, tara na. Huwag ka mag-alala. Malalaman din ni Jelay ang katotohanan.